binigay yung bahay sa amin na worth 10,000 pesos. Oh, sino sa inyong mayroong 10,000 pesos na house lot? Wala. May nag-offer sa akin. Dahil yung tinulungan ko namin, nung dumating kami, wala silang kuryente, wala silang tubig. Sabi ko kay Brother Marcelo, kumuha ka ng extension, bigyan mo sila ng ilaw. Naglagay sila ng ilaw. Naalala mo, brother, maganda na rin po yan. 42 ka nagsimula, baka 42 na rin yan eh. 42 ka ba? Ngayon? Bata pa yan, nasa akin na yan. Bata pa yan. Inuturuan pa lang namin, sumisibol pa lang si RR, parang si RR. Ayan, Brother RR. Ayan. Salamat ako kay Brother, kay Brother Mars. Hanggang ngayon ay matapat sa Panginoon. Nung siya ay nagbigay kami ng kuryente, nagbigay kami ng tubig. Ang kapalit pala noon, lupat bahay, mga kapatid. It is more blessed to give than to receive. Siguro sa isip na mga ito, totoo kaya yun? Si Brother Marcelo, magpapalo. Yung 10,000 utang, hulugan. Okay. Nawalan siya ng wife. Sabi niya, Pastor, isa sa iba ko ibigay, ay, sa inyo ko na lang po ibigay. Sabi, wala po akong pera. Hindi ko po kaya na bumili ng wala akong 100,000. Sabi niya, anong pera mayroon, ano lang po na mayroon ka? Sabi ko, pinuntahan ko si Mrs. May pera ba tayo dyan? Mayroon tayo nagtatago. Pagkain sa isa 3 buwan, 10,000. Nung sinabi ko, sabi ko naman, Pastor, sige, karoon na makain kayo. Hakiin natin. Naniniwala ba kayo? 10,000? Nagkaroon ako ng house lot. Diba? Yun yung una naming bahay. Block 19 ba yun? Block 20. Block 20. Yan. Block ano ba yun? Block 36? Yan. Alam ni Brother Marcelo. Wala akong bahay, wala akong kamag-anak. Nagkaroon ako ng bahay. Unang bahay ko yan. Doon ko nakilala si Brother Nick. Yan, isa rin yan sa magpatotoo. Lang ako dito, gala sa lansangan. At isa yan sa nakilala ko. 3 taon ko ata akong niligawan bago maging Christian. Buti naman sinagot ako. Mga kapatid, pangalawang blessing, itong kinatatayuan natin. Bunga din po ito ng Bible study. Sayang wala si Brother Jason. Jason naman to isa Jason. Jason, ito isa. Okay, ito po, dahil sa 3 meeting po namin, matandang dalaga po may-ari nito. Okay, matandang dalaga. So, ang nangyari po, kakonected ito sa steel sandingan kung bakit patuloy na maglilingkod ka talaga sa Panginoon. Introduction lang po ito. Maiksi lang ang aking preaching. Gusto ko lang mabigyan ng halaga po ito. Okay. Nung kami nagkakanta po dito, then sabi niya, tinawag niya ako, dumaan ako dyan. Pastor, alin po kayo? Magandang dalaga to ha, magandang dalaga. Siya lang po nakatira po dito, nag-iisang nakatira. Then sabi niya, kinausap ako ng Panginoon. Sabi ko niya, kasi naghahanap kami ng property. 1 year na kami po ay nag-rent dyan po sa Block 4, Lot 2. Dyan sa kanto lang, dyan sa main road na yan. Nag-rent po kami ng 1 year lang. 1 taon lang po ha. Mayroon kami nakilalang mga mayayaman. Kilala nila Ate Ebs. Mga mayayaman. Kasama si Ate Ebs doon sa mayaman. Mga disasakyan ba? Yan. Isang matandang dalaga din po, nagbigay sa akin ng cheque, pang 1 taon para lang sa renta. Isipin nyo, wala akong pera. Pumunta dito, walang pera, walang bahay, walang kamag-anak. Yan. Pagkatapos noon, binigyan ako ng cheque. Hindi ko alam ha, binigyan ako ng cheque. Sabi niya, maghanap kayo Pastor ng marerentahan. Ito ang 1 taon na tulong ko. Binigay ko yung cheque sa may-ari para sa 1 taon na pag-uupa.
Then sabi ko, bago matapos ang isang taon, Panginoon, bigyan mo naman kami ng ng matutuluyan. Pag natapos ng isang taon, saan ako kukuha? Mga ganun ba? Then after noon, nag-usap-usap ang mga miyembro. Tapos kinausap ako ng mga tandang dalaga po dito. Pareho mga matatandang dalaga. Malapit ako sa mga matatandang. Okay, no, lumapit siya. No, nag-usap kami dito. Sabi niya, inausap ako ng Panginoon. Isipin niyo po inausap ko ng Panginoon. At ako po ay maiksi na ang aking buhay. Sabi niya, maiksi na po ang aking buhay. Ay gusto ko na, kasi ang mga pamangkin po niya, mga adik daw. Mamamatay siya na ang makikinabang ay ang kanyang mga nag-aabang na pamangkin. Para lang ko sa bahay. Ang sabi niya, gusto kong ibigay ito sa Panginoon. Ang sabi ko ulit, wala po akong pera. Sabi ko ulit, wala po akong pera para bilhin. Sabi niya, Pastor, kung magkano kaya mo, at kung kaya niyo mong lugulugan, gawin niyo po. Dinala namin ang usapan na to sa miyembro. Nandun na po ba kayo doon? Sa usapin ng miyembro. So, diniscuss namin at sabi ko sa miyembro, kung mayroon kayong pera sa bangko, pagsama-samahin natin at magbigay tayo dito sa maganda kahit magkano daw ipagkakaloob. So binigay po itong property, wala pa po ang pera. Then nagkaroon ng sharing at ang kagandahan po nito, every tithes itong promise ko sa kanila. Ibinigay po ninyo ang pera, ibabalik ko po sa inyo kasi hindi po tithes yun eh. Ito tandaan nyo nung nagpagalit sila ng pera, hindi po pera ng church yun, pera nyo yun. At ang sabi ko, ay hihiramin at ibabalik din ng church. So, sa madalit salita, every month, nagbabayad ako sa kanila ng every month. Hanggang sa lahat ng miyembro na bayaran. Pwera yun pag-tithes in offering sa church. Pero pinahiram nyo, sasauli ko sa inyo. Pinahiram nyo Pinagpala po ang iglesia nito. Amen. Tapos, kailangan namin ng 5 milyon para po magkaroon ng third floor. Nag-pray kami. Sila Kuya Boy. Yan si Kuya Boy kasama ko. Pray kami mga men. Ilan lang tayo men? Kukunti. Nag-pray kami mga men. Prayer meeting mga kapatid! Tinatawanan niyo ang prayer meeting, mabunga ang prayer meeting. Lahat ng nakikita niyo yung prayer meeting ang pinagmulan. Amen. Tama? Nag-pray kami. Sabi ko, pray tayo ng 250 milyon. Sila nga nangangamba. Ulong ka, sana ko ulit 250 milyon. Sabi ko, pray tayo! Nasa nag-pray tayo? Nag-pray kami! 10 lang ba tayo noon? Pray kami! Panginoon, bigyan mo kami ng 250 milyon. Pagkatapos mo noon, 1 month lang mga kapatid, in-invite ako, libre. Alam niyo, pumupunta ako sa ibang bansa, libre. Pamilya ko, nakakasama ko, libre. Libre bahay, libre pagkain. Ang sagot lang namin, pamasahe, naghahanap pa kami ng pinakamura. Saan ka nakakita mga kapatid? 25,000, 3 na kami. Ang pinakamasipag na maghahanap, ang nakikanap na bunso, si Angel. Okay, now, nung nakarating ako ng Singapore, nakakilala ako ng may-ari ng Chokes to Go. Chokes to Go ba yun, Mi? Chokes to Go ba yun? Chokes to Go, yung may-ari ng Chokes to Go, na-meet ko sa Singapore. Christian! At ang sabi niya, Pastor, naghahanap ako matutulungan na pastor. Bounty Fresh. Ay, Bounty Fresh. Hindi. Bounty Fresh yung kanila. Pero yung lumitsunan. Chokes to Go. Meron silang Bounty Fresh, kanila din po yun. Tapos Chokes to Go. Pag nagluluto kayo, Chokes to Go bilhin nyo pasalamat kayo dahil nagbigay dito, Chokes to Go. Okay, doon binigyan ako. Sabi niya, Pastor, ano bang bank account number nyo? Ang akala ko, expected ko, pinakamataas na dito. Hindi ko siya kilala na siya may-ari nun Basta napakilala siya ng Binigay ko yung bank account ko, tapos ang expected ko, 5,000, 10,000, malaki na ang 50,000. Tama?
Di sabi ko, sige, okay po, pray po tayo. Di nag-pray kami. Binigay ko yung bank account. Pag-uwi ko sa Pilipinas, tapos hindi ko pa chine-check. Tumawag pa. Check-in ko daw yung account ko. Nung chinik ko, sabi ko sa bangko, sabi ko, baka mali po, kahit sobra-sobra ang zero. Sabi, sir, tama po, chinik po namin, yan po talaga. Kalahating milyon! Ito yung sinasabi ko sa inyo, still standing, still soaring. Paano ka lalayo sa Panginoon? Sige nga, tinatawanan niyo mga pastor na walang na umaasa lang sa Panginoon. Bakit? Ang Panginoon ang siya magbibigay. Maglingkod ka lang. Manatili ka lang sa Kanya at maglingkod. Ito yung sinabi ng Apostle Paul. Si Apostle Paul na isang lawyer. Si Apostle Paul na isang government official. Si Apostle Paul na nakusang mayaman. Iniwan niya ang lahat ng mga bagay na yun para lang maglingkod sa Panginoon. Nung naglingkod siya sa Panginoon, nagdoble, triple ang kanyang kayamanan na hindi niya inaasahan. Di ba? Ganun po mga kapatid ang nangyari. Kaya nga sabi nga ng mga kamag-anak ko na nasa Binyang, akala nila nag-abroad ako. Akala nila nag-abroad ako. At ang sabi ko, hindi. Dahil sa biyaya ng Panginoon po yan. Kaya ito, ang isang bagay na napakaganda at naalala ko ang buhay ng isang Kristiyano na nanatili hanggang ngayon ay mananatili maglilingkod hanggang sa dulo ng buhay. Maubos man ang aking buhok, ang paglilingkod, wag sana maubos. Yan. Malilimutan ko man ang bawat letra, pero ang pangalan dapat hindi malilimutan ng Diyos. Yun ang isang mahalaga na dapat nating maintindihan. Today, we're going to discuss about the remote. Wala na ito. Ang first point ng ating pong pag-aaralan, ang unang point na sinabi po dito, very steadfast and unmovable. Unmovable. That means still standing, still soaring. At kailangan po mananatili po tayo. Hindi yung kukunin na lang ang first point, which is still standing. Marami lang tumatayo, pero hindi kumikilos. Nananatiling tayo, na nakusaan, hindi naglilingkod sa Panginoon. But today we're going to stand still standing because we will still serving to God. At yan ang muna natin pag-aaralan because number one, God wants you or wants us to still standing. Sapagkat yung sinabi dito, be steadfast and unmovable, ay ito po yung sinasabi ko dito na ang kahulugan ko nito ay huwag kang matinag. Manatili kang confirm. Manatili ka na firm in belief, yung loyalty and faithfulness sa Panginoon ay manatili ko ito at huwag ito natitinag. Wala kang kakainin ngayon, bukas mayroon na. Ganun magpala ang Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nung tinatawanan ako, magpapastor ka, 42 ka na, magpapastor ka, iiwanan mo maganda mong trabaho. Alam mo mga kapatid, nakapagtrabaho ko sa gobyerno, doon sa Binyan, sa munisipyo. Pero 2 years nag-resign ako. Why? Hindi ko kaya trabahuin bilang isang Kristiyano ang maglingkod ng sinasabi nilang public servant, yung pala, public interest. Di ba? Totoo may corruption. Kung Kristiyano ka, huwag kang magpolitiko. Kung Kristiyano ka, pag nagtrabaho ka sa gobyerno, mas maganda pa sa private. Dahil madudugisan ang pangalan ng bawat mananampalataya o Kristiyano. Now, today, ito yung isang bagay na kailangan po natin itong maging matapat po tayo na hindi po dapat tayo matitinag. Sapagkat this is the ministry of God. This is the work of God. At ang salita ng Diyos totoo. Totoo sa buhay ko, magiging totoo sa buhay nyo kung magiging totoo kayong Kristiyano sa harapan ng Diyos. Kung hindi namumuhay ang isang Kristiyano, tingnan nyo ha, sabi ng iba, tanggapin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Sa Biblia, sa Matthew 24, dalawang klase ang Kristiyano, ang Christ. Mayroong false Christ, mayroong true Christ. Now, sinong Kristo ang tinanggap ninyo? Ang totoong
totoong Kristiyano, ang totoong Christ na tinanggap po ninyo, totoong mamumuhay sa puso nyo, nagmamahalan, walang inggitan, mapag-ibig sa isa't isa. Pero kapag ang puso mo ay puno ng galit, puno ng inggit, puno ng selos, puno ng nakusanay, agam-agam, false Christ ang tinanggap mo. Hindi totoong Christ ang tinanggap mo. Sapagkat hindi namumuhay ang totoong Kristo sa buhay mo. Ito yung sinasabi po natin na let us work together. Let us work. Continue to work. It means to search people with the simple message of God's love. Sa John 3:16. Nababasa ba ang mensahe ng Diyos sa bawat buhay ko natin? Nababasa ba o natitisod? Yan ba ang Kristiyano? Yan ba ang sinasabing nagbabasa ng Bible? Ito yung isang bagay na kailangan po nating mananatili. Still standing is a word of anchor. Yung naka-anchor ka. Ang anchor, nang ibig kong sabihin ito, dito may mga tayo, nag-aaral about sa ship. Mahalaga, sa isang barko, ang anchor. Mahalaga, yung naka-angkla. Why? Sapagkat kapag dumating ang malakas na alon, may bagyo, kailangan naka-angkla. Yung iba may 2, yung iba may 4 na angkla na ginagamit. Why? Sapagkat anumang dumating na bagyo o malakas na hampas ng alon sa barkong yun, hindi siya masisira, hindi siya matitinag. Mananatili siya doon sa lugar na yun sapagkat nakaangkla siya. Ang buhay pa natin pag dumating ng discouragement, nakaangkla ba tayo sa Panginoon? Mananatili ba tayo, maninindigan ba tayo sa Diyos? O wala kayong angkla sa buhay? Ibig sabihin ng angkla, connection. It means yung nakaground ka sa Diyos. Alam nyo kung bakit ang tao madaling batisod? Wala sila sa salitang angkla. Wala silang connection. Hindi sila connected sa Diyos. Sila ay napaparila kapag ang alon ay pupunta ng kaliwa, pupunta ang tao dito sa kaliwa. Kapag pumunta po sa bandang harapan, pupunta po sa harapan kasi hindi nakaangkla. Pero pag nakaangkla ka, kahit hindi ka magagalaw. Mananatili ka na nakaangkla, mananatili ka magtitiwala sa Diyos. And not only that, still standing, we must know what we believe and why we believe it. Ito yung prinsipyo ng mga tao, di ba? Kung ano yung kanyang pinaniniwalaan, pinaninindigan ng tao. Gamitin natin ang chismis. Yeah, marami dyan nabubulpi dahil sa chismis. Marami dyan nag-aaway dahil sa chismis. At ang nagchichismis, paninindigan niya. Totoo ang kanyang sinasabi. Di ba? Paninindigan yan, kaya nga nag-aaway ang dalawa eh. Sasabihin, di totoo yan. Sasabihin, totoo ang aking sinasabi. Ganun po ang tinatawag na yung paniniwala natin, dapat po tayo maninindigan. Kung ikaw ay Kristiyano, mamuhay kang Kristiyano. Magsalita kang Kristiyano. Lumakad ka ng bilang isang Kristiyano. And that is the reason why we must know what we believe and why believe it. Another thing, we need to base our belief on the Word of God. Because the Word of God ay hindi magbabago kailanman. Ano sinabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 13 verse 8, Christ Jesus, the same yesterday, and today, and forever. Hindi siya magbabago. Kaya, kung ikaw ay nagbago, ang Diyos kailanman ay hindi magbabago. Pangalawa, the second point, God wants us to still serving. Why? Kapag ikaw ay maninindigan na ikaw ay Kristiyano, anong kasunod? Maglingkod. Di ba? Maglingkod. Manatili kang maglingkod. Andyan ka na rin lang eh. Kristiyano ka na rin lang eh. Ligtas ka na rin lang eh. Anong gagawin mo? Di ba? Parang ganito. Kung ikaw ay engineer, anong trabaho mo? Mangingisda? Hindi applicable. Paano ka magtatrabaho kung hindi mo alam ang pagtatrabaho? Di ba? Kung ikaw ay doktor, manindigan ka bilang isang doktor, Kristiyano ka. Ay maglingkod ka.
magtrabaho ka bilang Kristiyano. Di ba? Mainit talaga. Kasi nangangitan. Wala. Okay. Panyo eh. May panyo. Langgana na lang ang kasunod. Itigayin ko na ito maya-maya. Okay, now. So ito yung isang bagay na dapat natin makakatandaan. God wants us to still serving. Yung sinabi ko dito sa part na yan, sabi dito, always abounding in the work of the Lord. Why? Bakit tayo dapat ay mananatili? Ito kasi, yung rapture na darating, yun yung pinag-uusapan po ni Apostle Paul. Maraming Kristiyano na nainip sa pagdating ng Panginoon. Maraming Kristiyano na nakusa sa haba ng kanyang pagiging Kristiyano ay bibitaw siya sa paglilingkod. 17 years nung nasave ang inyong pastor, 42 years nung siya ay tinawag ng Panginoon para maglingkod. 42 years old na pala. Plus, 59 na. Ako, magsi-60 na. Magsi-senior na po ako. Di ba? Pag nag-senior ka na, marami nang darating na ano po. Hindi, nasakit. Discount. Discount 20% ba? Discount? 20%. 20% discount. Ang problema niyan, ayuda, pipila ka pa. Di ba? Bakit nga naman, tinawag na senior, priority, pero bakit pinapipila? Pag ganun, hindi na dapat. Senior ka, di ba? Pag senior ka, maghintay ka na lang sa bahay. Dadalhin. Tingnan mo ha, ito pang pinakayaw ko sa gobyerno eh. Yung mga malalakas, nakaupo, naka-aircon, naghihintay sa window. Ikaw na nag-taxpayer, ito yung nakikipag-debate ako doon tungkol dyan sa ano na yan. Sabi ko, tayo, public servant. Right? Public servant na kung saan dapat tayo maglingkod. Ang problema, ang taxpayer ang naglilingkod sa atin. Sabi niya, paano po yun, sir? Tingnan mo, nakaupo na kayo sa upuan. Malamig, aircon, komportable, sila nakapila. Taxpayer yan ha. Hindi ba dapat baliktarin natin? Yung taxpayer ang pa-aircon natin, tayo yung ano. Kaya tuloy sabi nila, mabuhay si konsyal. Yung misis ko, ay pumupunta sa bahay dahil nagkatrabaho sa sa munisipyo. Nagpupuntahan, konsyal, kainin bola. Sabi ko, kaya alis na tayo dito. Sabi ko, naku po. Kasi pag ikaw'y nagiging matulogin doon, ang tawag sa'yo, konsyal. Sabi ko, naku, ayoko magpolitiko. Nakita ko na ang problema at ang trabaho nito. So ito yung isang bagay na kailangan mag-work po tayo. At kailangan po maglingkod tayo ng magiging tapat. Tingnan niyo po ha, ang sabi ng Biblia, sa Jeremiah, nandito ba? Sa Jeremiah 48:10, sabi po dito ha, yung mga hindi naglilingkod, na natili lang nakatayo, 50-50, ayaw gumawa sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia, curse be he that doeth the work of the Lord deceitfully. Ibig sabihin ito yung mga mandataya sa gawain. Di ba? Sasabihin na ako bahala sa ministry, pero hindi naman gumagawa. Ang tawag doon, manluloko. At sumpain daw yun yung mga taong hindi gumagawa po talaga sa ministry ng Diyos. Alam niyo po, sa James 4:17, therefore to him that knoweth to do good and do it not, to him it is sin. Alam natin, ang ating tungkulin, pero hindi natin ginagawa, sabi sa Biblia, kasalanan. Di ba? Kasalanan. Mananatili ka lang bang nakatayo? Mananatili ka lang bang Kristiyano? Sabi ng ating pong pamagat, still standing, still serving. Hindi po nagtatapos po dito. Huwag natin tapusin dito. The second point, yung still serving to God. At yan po ang dapat nating kakatandaan. To church elders, preachers, teachers, and other the ministry, the leaders of the ministry, si Paul ay nag-remind po sa atin ng mga ganito. Ano po yun? Tingnan natin. Sa Titus chapter 2, verse 7 and 8, sabi dito, in all things, sa lahat ng bagay, showing thyself a pattern of good works, ipakita po natin yung ano yung kabutihan
nagtutularan ng iba. Ano kaya pwede niyong gawin? Nagtutularan. Katamaran? Sabi dito, yung good works. Di ba? In doctrine, showing incorruptness, gravity, and sincerity. Sapagkat ang Kristiyano ay dapat mamumuhay ng mayroon pong sinseridad na buhay. Hindi ho tayo naglulukuhan sapagkat ang Diyos ay totoo, dapat ang Kristiyano mamuhay din ng totoo. At ang sabi sa verse 8, sound speech that cannot be condemned, that he is to be contrary part of the ashamed, having no able thing to say to you. So meaning mga kapatid, dapat sa pagtuturo po natin, makita po dapat ang mga bagay na hindi tayo mapapasinungalingan, nakikipaglukuhan, na hindi po tayo mapapahamak at cannot be condemned. Sa ating mga ginagawa, yung pagiging totoo, pagiging sincere, hindi sinasabi dito na, ay, ano lang naman yan, gumagawa yan dahil mayroong pakinabang. Di ba? Ito yung isang bagay na dapat nating makatandaan. At sabi po dito, and having no evil thing to say unto you. At wala pong magsasalita ng masama laban sa iyo. Why? Sapagkat ang kabutihan ay pupurihin. Pero ang paggawa ng masama ay masama ang iyong tatanggapin. At yan ang isang kailangan ng bawat mananampalataya. Not to still standing, but let us do and work still serving. And the last point. Last point. Gising na gising ah. 1 and 2 tulog. Pagdating ng 3, babawi ako sa conclusion. God wants us to still standing, still serving, with what? With the Lord. Why? Sapagkat ang ating ginagawa ay para sa Panginoon. At ang sabi nga, alam niyo yung sinabi po sa John 6:67? Ito yung mga disipulo, sila ay 12. At yung 12 na yan, ay nag-alisan sa Panginoon. Don't you know 12? 12. Kaya sabi niya, will you also go away? Sabi niya kay Peter. Di ba, ito yung, wala na ngayong 11, pati yung ikaw, mawawala din. Di ba? Alam mo mga kapatid, huwag natin titignan ang maraming hindi naglilingkod. Tignan natin, kahit isa man lang ay naglilingkod sa Panginoon, walang iba kundi ang Panginoon. Ano sabi ng Biblia? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sa 12, hindi mo makikita ang author of faith. Tanging sa Panginoon lamang makikita ang author of faith. Alam niyo po, sabi ko dito, the reason, many are members of the church, but many are not active in the church. Diba? Hindi naman ito karamihan eh. Hindi ito quantity, the quality. Kaya nga sabi ka nun, ulti mo bang ikaw? Ito yun, nag-iisa na lang aalis ka pa ba? Iiwan mo pa ba ako? Ikaw na lang ang natitira. He is not asking about the numbers. Marami tayo. Pero, ilan ba naglilingkod lang para sa Panginoon? The reason is what? Puso ay malayo sa Panginoon. Ano sinabi po dito sa Matthew 15:8? Totoo naman ito eh. These people draw nigh unto me with their mouth. Marami ang mga nagpupuri sa Diyos. Marami ang nakakakilala sa Diyos. At marami ang nagpupuri sa kanilang mga bibig. Singer pa nga ito mga ito eh. But their heart is far from me. Meaning, hindi po nakukuha ang ministry sa bibig. Alam niyo kung bakit? Bakit po ito sinabi? Maraming Kristiyano nangangako maglingkod, pero napapako pagkagawa na ito. Diba? At hindi na sila gumagawa. Huwag tayo sa bibig lang. Kundi ganun din po naman sa paglilingkod sa Diyos. Alam niyo po, ito ang tanong ko eh. Seryoso ba kayo mga kapatid? Are you serious about being used by God? Ginagamit ba talaga kayo sa Panginoon? O seryoso kayo nagpapagamit pa talaga sa Panginoon? O seryoso kayo na hindi magpapagamit sa Panginoon? Ito yung mga walang pakialam sa ministry. Ito yung kung saan they are after about the blessing. They are not after about the grace of God. Yan ang isang bagay na dapat nating pakakatandaan. Not only to stay
with the Lord or not with the Lord, let us also stay with the Word. This is the Word of God. When was the last time na kinausap niyo ang Diyos? Kung ito ay salita ng Diyos, nakikipag-usap ka ba sa Panginoon? Binabasa mo ba ang Biblia? Ikaw ba ay talakayan sa Diyos? Kaya minsan, sa devotion natin, hindi tayo kumukuha lamang ng mga ng mga isang verse sa isang libro, kundi bawat libro ay isa-isahin natin by verse. Why? Sapagkat mahalaga ang salita ng Diyos. Tandaan nyo ha, lahat ito salita ng Diyos. Lahat ito importante. Wala itong escape, wala itong pagpipili. Ito lang ang susundin ko. At yung iba hindi na. Why? Kasi ang tingin niyo sa Biblia, multiple choice. Di ba? At hindi po yun dapat natin at manindigan tayo na manatili po. Because the word of man, sabi dito ha, the word of man is changed and forgotten. But the word of God is unchangeable and shall not be forgotten. Bakit? Sabi ng Biblia, the heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kita niyo, hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Hindi lilipas, hindi ito mawawala. Pangako ng tao, nalilimutan. Gusto niyo makarinig ng pangako? Makinig kayo during election. Di ba? Pero, hindi yun word of God eh. That is the word of man. Pero the word of God ay hindi ito magbabago. Pag sinabi niyang ligtas ka, maliligtas ka. Tanggapin mo lang si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Ayan. Tingnan niyo po ha. Ito pa ang isa. The people who never change. Yung mga taong hindi nagbabago. Kristiyano, walang pinagong buhay. Alam niyo kung bakit? Because they changed the God's Word. Ano yung ibig sabihin? Yung bang alam na masama, sa kanilang pagtanggap, hindi ito masama. Binabago ang paniniwala. Binabago ang ginagawa ng katwiran. Tingnan nyo ha, ang mga tao, matatalino. Ginawang matalino ng Diyos. Pero mangmang sa salita ng Diyos. Mangmang sa salita ng Diyos. Yun ang isang nagiging problema. And another thing, stay with the church. Sabi kasi dito, not forsaking the assembling of ourselves to get together. At ito yung isang mahalaga kung bakit po mahalaga at inutos ng Diyos ang pagtitipon. Why? Sapagkat gusto nyo madagdagan ang inyong kaalaman, dumalo kayo sa pagtitipon. And he avoids the day of assembly, avoids the appointed day of the Lord. Yung mga hindi aktibo, yun ang hindi naniniwala na ang araw ng pagsisimba ay mahalaga sa Diyos. Now, the last part, the conclusion. The last part is, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Ito kasi alam mo mga Kristiyano, mainipin. Mainipin. Yung bang gusto na nila reward. Right. Sweldo. Right. Di ba? Gusto nila may matatanggap agad ng blessing. Nagmamadali. Sabi ko nun, ito. Pero isang Kristiyano na backslider, kaya people ko siya, nagkita kami sa Binyang, bumisita ako sa Binyang, nagkita kami. Backslider ito. Pero ngayon faithful na, bumalik siya sa ministry. Nagkita kami. Then, may ano siya, may kaya. Nakabili ng lupa't bahay. Kapangalan ko siya, kapangalan ko. Tapos, nagkita kami sa bayan. At ang sabi niya, tingnan mo ako ngayon. Sabi niya ha, tingnan mo ako ngayon. May lupa't bahay ako, may trabaho ako, may pera ako. Pero wala ako sa ministry. Sabi ko, bakit? Matagal na siyang hindi naglilingkod. Iniwan niya ang ministry. Tapos sinabi niya, pinagmalaki niya. Tapos meron siyang motor na maganda. Motor niya. So habang kami naglalakad, tinanong niya ako, ikaw, sabi ko ako, nagpapastor ako doon sa Kabuyaw. Sabi niya, ano na buhay mo? Wala, pinagpaalala lang naman ang Panginoon. Sabi niya, pero gusto kong makita, ayaw kong magsalita. Gusto kong makita mo. Pasabi mo ko. Tapos sabi niya, di na.
Alam mo naman sa pagpapastor, walang pera dyan. Walang pera dyan. At wala kang aasahan dyan. Then sabi ko, halika, sige, lakad kami. Then, pinindot ko yung aking remote control. Bagong-bago yung sasakyan ko. Pinindot ko. Sabi niya, sige yan. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Magpastor ka para magkaroon ka. Alam niya mo, bumalik siya sa Panginoon. Andun siya sa Malaban na yun. Naglilingkod. At yan ang isang bagay kung bakit huwag natin ipagmalaki. Ano po? Kung hindi, ipakita lamang natin paano ang Diyos kumilos sa bawat buhay po natin. Kumikilos po ba sa buhay po natin ang Panginoon? Sabi po kasi dito, napapagod na ang Kristiyano. Ayaw na ang pagpapatuloy. Kaya nga sabi dito, sabi na po sa Paul, yung inyong ginagawa, yung paglilinis nyo sa church, pagwawalis nyo sa church, paglilingkod nyo sa Panginoon, paghahawak ng ministry, ay may halaga sa Diyos. Kung sa inyo walang halaga, sa Diyos may halaga. Di ba? Kung sa tao walang halaga ang paglilingkod, sa Diyos ay mayroon. Sabi niya, I will not leave thee, nor forsake thee. Hindi ka pababayaan, hindi ka iiwanan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay matapat. Ang tanong, kayo po ba ay matapat sa Diyos? Pag kayo po ay namatay, at kayo ay pupunta sa langit, ang sabi sa Matthew 25, verse 21 to 23, sino dito ligtas? Kayo mga ligtas, ito ang sasabihin ng Panginoon. Kayo mga ligtas, ito ang 100% sasabihin sa inyo. Matthew 25 verse 21 to 23. Well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of the Lord. Kita niyo po yun? Gusto niyo na bang marinig ang salita ng Diyos na sinasabi, well done, thou good and faithful servant? Pagdating niyo sa langit. Pagdating niyo sa langit, maririnig niyo po yan. Sapagkat yun ang sasabihin sa mga faithful servant. Yun ang sasabihin sa mga still standing and still serving to the Lord. Mga kapatid, kung kayo man, sa aming mga bisita, if you remain standing outside God's door, knock, and He will open it for you. And you will stand with Him to serve God. Alam niyo po sinabi sa Revelation 3:20, behold, sabi ng Panginoon ang bawat isa sa atin, may pinto ang bawat puso. At ganon, ang sinasabi ng Biblia, behold, I stand at the door, and knock. If any man hear my voice, and open the door, I will come into him, and will sup with him, and he with me. Alam niyo kung bakit wala kayong Kristo sa puso? Palagi kumakatok ang Diyos, pero ini-ignore niyo po. Patuloy na kumakatok ang Panginoon, hindi niyo pinagbubuksan. Ang tanong, tumitigil ba ang Diyos? Ang Diyos hindi tumitigil sa pagkakatok. Pero kayo ay tumitigil sa pakikinig. Patuloy niyo bang sasaraduhan ng pintuan na yan? Patuloy ang Diyos ay kumakatok. Hindi aksidente kung bakit kayo nandito. Hindi aksidente. Kalooban ng Diyos. Alam niyo po ba, marami na ako na-witnessan na bago sila mamatay, ay tumanggap sila sa Panginoon. Ang pinakahuli na aking na-witnessan po, yung iba, mga kapatid ko pa, ang aking biyanan na lalaki, nag-preach ako sa Malaban. Tapos nung ako'y tinawagan, na ang aking biyanan ay nangangailangan na po, ako po ay umuwi. Hinintay niya ako. Tinanggap niya ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. And after that, siya ay nagpahinga na. Alam niyo kung bakit ang Diyos hindi nagkukulang? Naalala niyo ang krus ng Kalbaryo? Di ba sabi na magnanakaw? Ang magnanakaw mamamatay na. Sabi niya sa Panginoon, Panginoon, alalahanin mo ako sa iyong kaharian. Mamamatay na ito Ang sabi ng Diyos, hindi matamot ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, gayon din kakasamahin kita sa aking paraiso. Sa buhay na mayroon tayo, mayroong ibinibigay na pag-asa sa bawat isa sa atin. Ngayon yung pagkakataon ba yun, binuksan mo ang iyong pinto para tanggapin siya. Ang sabi po ng John 1:12,
Hindi po lahat ay anak ng Diyos, ha? Ang sabi lang po dito, but as many as receiving, ang sino man sa Kanya ay tumanggap, to them give He power to become the sons of God. Doon lamang magsisimula na tawagin kang anak ng Diyos. Sino itong mga ito? Even to them that believe on His name. Yung sa Kanya ay sumasampalataya. Hindi mo na kailangan ang magpamiyembro sa iglesia. Hindi mo na kailangan na kung saan ibahin ang iyong paniniwala. Kung hindi, ibahin ang iyong pagtitiwala sa Diyos na siyang tagapagligtas. Why? Sapagkat ang Diyos ang siyang magliligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay kailangan po natin ito. Kaya ako naligtas dahil sa pananampalataya. Kaya ang Panginoong Isus ay namatay dahil dapat tayong magtiwala sa Diyos. Halilin mo ko at tayo ko'y manalangin. Let us bow our head and let us close our